Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay pag-uusapan ko ang patakaran sa wika ng Japan, Singapore at India. Pagkatapos nito ay pipiliin ko mula sa isa sa mga patakaran upang mas mahusay na maipasok ang patakaran ng Pilipino sa ating bansa. Japan. Tungkol sa artikulong nabasa ko sa patakaran sa wikang Japanese ay iyon, nakita ng gobyerno ng Japan ang mga bagong kadahilanan sa lipunan na umuusbong sa ika-21 siglo, isang tumatanda na populasyon, pag-iiba ng kultura, at ang patuloy na modernist na trope ng Japan bilang isang monolingual at monocultural na bansa. Malinaw na mayroon silang mahalagang kahihinatnan para sa lipunan sa pangkalahatan at ang patakaran sa wika sa makatuwid ay dapat na palawakin upang matugunan sila. Tulad ng nakita natin sa pambansang antas, isa lamang sa mga isyung ito ang nagresulta sa pagkilos lalo ang pagbabago ng patakaran ng kanji upang maipakita ang impluwensya ng teknolohiya ng impormasyon sa pambansa at pagsusulat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang patakaran sa wika ng Singapore. Ang Singapore ay isang multi-etniko at multilingual na bansa. Ang 2.4 milyong populasyon nito ay binubuo ng 77% ng mga Inchik, 15% ng mga Malay, 6% na mga Indiano, at 2% na iba pa. Mayroon itong apat na opisyal na wika, Chinese, Malay, Tamil, na kumakatawan sa tatlong pangunahing mga pamayanang etniko at English na sumalalim sa nakaraan nitong kolonyal. Ang bawat pamayanan ng etniko ay higit na nahahati sa isang bilang ng mga subgroup alinman sa katutubong wika o sa wikang pang-edukasyon o pareho. Ang pagsisikap ng English ay dahilan nung British ilang sa sandali lamang pagkatapos ng World War II. Inaasahan ang kalayaan ng Niue Colony ng Corona na pinili ang English bilang karaniwang wika, higit sa lahat para sa mga pampulitikang kadahilanan. Ang English ay kaanib sa wala sa mga pangunahing pamayanan etniko at mas madali para sa lahat na tanggapin kaysa sa anumang ibang wika. Ngayon ay para sa huling patakaran sa wika ng pag-usapan natin ang tungkol sa India. Ang patakaran sa wika ng India na nag-uugnay sa paggamit ng mga wika sa pangangasiwa, edukasyon, hudikultura, lehislatura, komunikasyon sa masa at iba pa, ay pluralistic sa saklaw nito. Ito ay parehong nakatuon sa pag-unlad ng wika at oriented sa kaligtasan ng wika. Ang patakaran sa wika na nais kong ipatutupad ay ang India dahil ang patakaran sa wika ng India nag-uugnay sa paggamit ng mga wika sa kanilang mga gawain sa buhay nila. Ay pluralistic sa saklaw nito. Ito ay parehong nakatuon sa pag-unlad ng wika at oriented sa kaligtasan ng wika, at hindi pa gagamitin ng iba pang wika gaya ng English. Ang patakaran ay inilaan upang hikayatin ang mga mamayanan na gamitin ang ating katutubong wika sa ilang mga natukoy na antas at mga domain sa pamamagitan ng ilang mga unting-unting proseso, ngunit ang nakasaad na layunin ng patakaran na tulungan ang lahat ng mga wika na maging maayos na sasakyan ng komunikasyon sa kanilang itinalagang mga lugar na ginagamit, hindi alintana
ang kanilang kalikasan o katayuan tulad ng mga pangunahing minoridad o mga tribal na wika. At nais kong ipatupad ang sapagkat gumagawa ito ng Japanese sapagkat gumagawa ito bilang isang mahalagang aparato para sa pagpapatunay ng mga partikular na gamit ng wika na kasabay ng mga inaasahan ng salipunan. Ibig sabihin, inilalakip at binibigas nito ang pambansang pag-iisip sa wika, ideolohiya ng wika at hindi makatayo sa labas ng kultura ang mga oras kung saan ito nilikha. Iyon lang ang nasa aking ulat para sa pagbubuti at pag-aayos ng aming patakaran sa wika. Salamat sa pakikinig. Bye!